Lord. Oh God, thank you for your presence today. I love you, God. I love you, Holy Spirit. We love you, oh God. Thank you for your presence today. Lord, as we learn, Lord Jesus, as we learn, oh God, this topic in life counseling, I pray, oh God, imo ang ibubo ang balang espiritu Ginoong muhatag og clarity sa tanan, oh God, muhatag og pagsabot sa tanan. Nga Lord, kani nga pulong Ginoo dili mo balik sa imo nga empty or void, oh God, kun dili mamunga kini pag-ayo sa mo kinabuhi Ginoo. Makita na mo ang result, oh God, pinaagi sa imo ang grasya, oh God. Pinaagi Lord sa amo ang topic for today sa life counseling. I pray, oh God, nga mabless pagyud pag-ayo ang imong mga katawhan. In Jesus name I pray. Amen. The essence of giving to God. For how many Sundays, brothers and sisters, we are taught nganong mo-worship ta sa Ginoo. And then pag dili na klaro sa imuha, ay nag-worship ta sa Ginoo kay Christian ta. Part siya sa program. Kailangan ma-carry out ang Sunday service and then part sa Sunday service kay mag-worship. Technical lang gid mo ang pagsabot sa worship. Pero pila ka Sunday gihatagan ta og clarity. Pinaagi sa Biblia. Pinaagi sa biblical nga pagpanundo. Nganong naa ka dinhi karon? Nganong nag-effort ka magsayo? Nganong nag-effort ka mo anhi dinhi para mo simba sa Ginoo? So klaro na sa ato, di ba? Dili day siya kay tungod Christian ta, kailangan nato na siya buhaton, part siya sa program. Kung ang mga Muslim kay mag-ana-ana, kita pud kay mao pud atong buhaton, murag technical lang kaayo ang rason dili day ingon ana so nahayagan ta igsoon. So same pud sa ato ang giving, kailangan ni siya ma-address kay even ako pag-start na ko ka-Christian, even before pa ko na Christian, daghan kaayo kog nadungog nga issues sa Christianity. Apil na ning giving. Daghan kay issues, kabalo ka na. Maybe those issues are true with those churches nga prosperity gospel. Og mga pastor nga naay Mercedes-Benz. Maybe those issues are true with them, tinuod sa ilaha, but not with I discovered those issues are not true with churches that are biblical. Pastors nga naninood dinha sa Ginoo. So karon, sa dihang nadungog nimo ang giving, sa dihang nadungog nako ang giving sa Ginoo, nadungog nako ang word nga tithes and offering, wala na ako dayon gi-mind ang mga issues. Ako siyang gi-research unsay pasabot ni ana. Nag-research ko. Sa dihang bag-o pa ko na-Christianize. Kaya daghan man kong magdungog nga hugong-hugong. Naapay, which is tinuod man pud ni Gyud. Naay mga nagapanghitabo ba nga, for example, kaning Shunammite nagapanghitabo sa mga events, sikat nga mga churches, Shunammite blessing. Kaila kag, moingon ang pastor, nga mura nag-indulgence ba? Moingon ang pastor, nga muhatag kag 5,000 para sa kaluwasan sa imong pamilya. Tinuod na. Daghag nakaingon ana, naka-experience sila. Niabot diri sa church, naghatag pud taon sila 5,000 og wala man pud jud na luwas gihapon nilang pamilya. Sayangas 5,000 oy. Ingon ana ba nagapanghitabo na siya ginatawag og Shunammite blessing. Hatag ka og 5,000 and then maluwas imong pamilya. Naga-exist man pud tuod na, no? Pero ako gyud siyang gihibalo ba unsa gyud Lord? Ngano mang muhatag sa imuha? Dili ko gusto magpa-apekto sa mga issues, sa mga hugong-hugong, sa mga istorya-istorya about sa Christianity when it comes to giving. Akong gituki sa Biblia, unya nag-research ko, unsa gyud ang spiritual meaning aning paghatag. Kay para, sa diyang nanay clarity sa imo igsoon, muhatag ka nga malipayon. Tama? Dili kay napugos ka, Christian man ta, muhatag yun ta. Unya, maulaw man pud ta, kung agi sa ato ang sibot, di ta muhulog. Maunang usahay, na anay mga, sa sibot, na ay mga empty. Matingala ka nga na ay mga sobre nga empty. Kay magpretend og hulog, aron ingnon nga ni hatag, na anay mga ingon ana ba no? Kay kailangan muhatag, so muhatag kita. So kailangan klaro sa ato igsuon unsa gyud ang kinailadman sa ginapasabot sa Ginoo nganong muhatag ta dinha kaniya. So hopefully today ang ato ang topic maghatag sa ato og clarity. Nganong muhatag ka sa Ginoo. The essence of giving to God, this will answer the question,
Why do we give to God? Nakapangutana ba ka, ana? Why do I give to you, Lord? Ganun naghatag man ko. Para asa man akong ginahatag. Naba ni kapuslanan, Lord? Wa ba ko nagsayang-sayang lang ani akong ginahatag kanimo? Naghatag ko sa imo, Lord, wala pa manggibaylo, oy, dugay naman. 5 years naman ko naghinatagay sa imo, Lord, wala pa manggibaylo. Sa man jud ni Lord, sa may tumong ani. So why do we give to God? So I will just answer you through the Word of God with these 3 points. We give to God because first, we are grateful of God's unmerited goodness for us. We are grateful. Please say, I am grateful. When you say unmerited, brothers and sisters, undeserved. Undeserved. We give to God because we are so grateful of His undeserved goodness to us. Masimpag sa takna nga di ta maayo. Maayo ang Ginoo kay iya hatang giluwas. And I want to anchor this topic today through the life of the patriarch Abraham. Kay kasunod-sunod yun siya igsuon. Wa pa'y balaod. Wa patanan. Murag ka ng kaduha-duhaan pa kung nag-exist ba ang Ginoo, pero siya ang una nga nag-manifest sa giving, sa tithes and offering. So gusto na ako i-appreciate nato ug sundo nato ang generosity and faith ni Abraham when he gave to God. In Genesis 14:18 to 20, kani siya nga time, gikan og giyera si Abraham pa siya this time, og iyahang giluwas si Lot. Og mao ni nahitabo igsuon. Gikan sa giyera, syempre pag giyera, apil mga possessions, mga properties sa mga kalaban, madala man nila. So in verse 18 to 20, and Melchizedek, the king of Salem and a priest of God Most High, brought Abram some bread and wine. Melchizedek blessed Abram with this blessing. Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Wala ba ya kabalo si Melchizedek sa mga na-recover ni Abram? Pero ni initiative, kinasing-kasing nga 10% sa tanang possession nga iyahang nakuha, gihatag niya sa man of God, sa high priest. And we can see here, brothers and sisters, nga gi-bless ni Abram ang Ginoo pinaagi sa pag-bless niya sa man of God. When we bless the man of God, mga alagad sa Ginoo, sabay tawag ni mo na pare, pastor, when we bless the man of God, we bless God Himself. We bless God directly. The blessing you give to the man of God is a direct blessing for the Lord igsuon. Murag siya ang ni-receive. When you bless the man of God, ang pananaw sa Ginoo, diretso nimo gi-bless ang Ginoo. And in Luke 12:48, brothers and sisters, niingon siya dinhi, when someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even more will be required. Kani nga passage igsuon, nag-ingon ang Ginoo nga kitang tanan gisaligan niya. Naa siya gibilin sa imo, naa siya gihatag sa imo. Ayaw pag ingon igsuon nga wala. Kay naagi gihatag ang Ginoo sa imo. Ug ang gusto sa Ginoo igsuon nga maging prepare ka, maging ready ka sa iyang pagbalik. Unsa nga readiness ang pasabot sa Ginoo igsuon nga mahimo kang faithful sa tanang gisalig sa Ginoo sa imuha. Mahimo kang responsible sa tanang gibilin gihatag sa Ginoo sa imuha. Ug tanang gihatag niya sa imuha sa ulahi nga mga adlaw, singlon sa Ginoo igsuon kung nahimo ba kang faithful, nahimo ba kang responsible. So as we read the Word of God, we discovered, brothers and sisters, that
I will just give you to the unmerited goodness of God nga kailangan nato, di nato malimtan. Kaya importante kayo sa Ginoo igsoon, kay tungod man undeserved man. Di ta deserving, pero maayo ang Ginoo, so di nato kalimtan. Libre baya siya. Usahay baya kaning libre no, kay malimtan. Pero pag gibayaran nimo, di gyud nimo malimtan, kay nahurot imong inipon. Pero libre usahay makalimtan. Pero kita, we are born again. Amen? Undeserved, mas maoy i-treasure nato. Let us remember always and be grateful to God for His divine protection. That is number 1. Wala man tay literal nga gyera igsuon, wala man tay literal nga kalaban, mangita kag kalaban din ha, para ma-feel nimo ang divine protection sa Ginoo. Dili man pareha kay Abram nga literal gyud nga gyera iyang gisabak. Pero di na to madinay igsoon nga naapot tay mga gyera sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Daghan tag gyera. Amen? Personal nga gyera. Apil gyera sa ubang tao, madamay baya ta usahay. Makigyera pud ta para sa ilaha. Dili literal nga gyera, pero matag adlaw igsoon nagagyera ta sa ato ang kinabuhi. Ug makaingon ta nga angay natong pasalamatan ang Ginoo kay sa tanang gyera nga wa nato nakita ug nakita nato matag adlaw. Nagpabilin tang buhi, nagpabilin tang makusganon, nagpabilin tang ligon. Amen ba? Gi-protectionan ta sa Ginoo. Ikapasalamat na to na, kay di na to masecure ang tanan. Musulod pa lang ka og mall, nga nigawas ka nga buhi. Gwapa gyapon ka, wala gyapon na erase mong makeup. Paggawas sa building, buog gyapon ka. Dapat na ta magpasalamat ana sa Ginoo. Amen? Pag mata na to buntag, protection niya sa atong pamilya. Ato kong pamilya, muhawa sa balay, wala ta kabalo, nagunsa na sila. Ug unsay mahitabo sa ilaha, atong mga anak. Wa ta kabalo, di na to ma-secure ang tanan. Masimpang butangan na to sila GPS ba? Or butangan na to sila CCTV. Imong anak ba butang pasulubon nimong CCTV no, grabe wirdohan no. Para lang gid i-secure. Di na nato mabuhat igsuon. Pero ma-amaze ka. Isa-isahon nimo tanan ang protection sa Ginoo sa imuha. Too many to mention. Tama ba? It's too many to mention. Kadaghan ka kaingon nga, hapitan lagi. Oy, pero wag yun na dayon. Kaingon ba ka? Kaysa ka-relate, ana. Nahapit na yun ba? Nato gikwento si Kathleen sa una nga mabalik-balik kung kakulba. Kay, kung ano kay ang kanang, anang dagat matukat, perting linawa ba, sa kalinaw sa dagat, abinyag mabaw lang ni ambak, sa dihang, perting lauma. May na lang na uncle ba to si Nicole Katlo, mura lang siya kung mura kag bag ato, gipunit. Huy, bata. Gana no, uncle man to siya. Di ba Kat, no? Kaingon siya kat ba, ay, kahapit na gyud. Nanawa, naunta si, Joy. Di ba, Lord, thank you for your protection. Single forever na ginunta ko, Lord. Kung dadayunan gito si Kathleen, sao na lang. Ning ana ba, no? Even ako, hapit ba ako ka-experience ba akong hapit ko namatay? Grabe na gito, no? Hapit ko namatay kay na-aksidente ko. Ikaw diha igsoon, baka ana, nang hapit na unta, pero gi-protectionan jud ka sa Ginoo. So kanang maging generous ta sa Ginoo, muhatag ta sa Ginoo. Dili siya kana ganing kabayaran, o dili siya utang sa Ginoo sa ato kung dili siya o kanang grateful kaayo ta. Kay matag adlaw atong pamilya, atong kabtangan, kung natay kabtangan, ang sang naata mga resources nga nata atong balay, mag-uli ta nga, wa nasunog, kana, grabe. Grabe ang kamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So muhatag ta sa iya, dapat lang nga muhatag ta nga cheerful ang atong kasing-kasing. And the unmerited goodness of God, we can see it in His profound love for us. Profound. Dili matungkad nga gugma. Very great. So great. Grabe, di mo masabtan ang gugma sa Ginoo. Maguna-una kasi mong sarili ba? Grabe kagigugma sa Ginoo. Sadyang ma-encounter nimo ang salvation message ba? Thank God because every Sunday we have salvation message here. After Sunday service, gina-video kit yun ang mga first-timers. So, di na nila ma-encounter ang every Sunday yun. Maskin pag mo, nang ayaw mo pagduha-duhag pang-invite,
O kay wala ta din nga di ka mahuman ang Sunday sa mga first timers nga wa sila ka-relate, maka-relate gyud sila. Kay di sila paulion nga di makakaon og bread og makatan-aw sa video kit nga didto nila matagbuan ang salvation message. Sa tak na igsoon nga matagbuan nato ang salvation message, ang ato ang maingon nako sa imuha or maingon nimo sa imuhang kaugalingon, you once were lost but now you are found. Tama ba? Sa diyang ma-encounter nimo ang salvation message, makaingon jud kang kalos nako Kalos nako Grabe. Hapita yun ako kung nadayon jud tong nabanggaan ko sa una, hala ka asa ka akong kangkungan po niton. Makaingon jud ka ba? Sa diyang ma-encounter nimo ang mensahe unsa gibuhat ni Jesus sa imuha, grabe nimo higugmaon ang Dios. Grabe ka maka-feel nga you are so undeserving. Nga gibuhat to ni Jesus sa imo, the more ka ma-in love sa iya igsuon. And that love towards the Lord, mo resulta na siya sa imo igsuon og submission. Dili feeling nga deserving. Unsay pasabot ni ana? Daghan ko mga Christian na himamat, malain sila, masuko sila sa Ginoo kay wala gitubag ilang pagampo. Wow, bongga. Bongga kaday. Nalain daw sila sa Ginoo, nang luod daw sila sa Ginoo, kay wala gitubag ilang pagampo ngano katong sa una nga naapa ka kay taning gitubag niya imong pagampo. Gitubag ba niya? Wow, no? Kana ganing na-encounter nimo ang gibuhat ni Jesus sa cross para sa imo, ha? Dili dapat feeling deserving. I'm not saying igsoon nga dili na lang gyud kamo ampo nga panalanginan ka, but this is the heart of a person nga grateful sa Ginoo, grateful sa kaluwasan nga iyang nadawatan. Lord, this is the right heart. Lord, salamat kay giluwas ko nimo. Karon nga gipanalanginan ko nimo more than pa, or kung panalanginan pa ko nimo more than pa, Lord, I humble myself. Thank you so much. Di jud ko deserving ana, Lord. Thank you so much. And because of that, I will give my whole life to you. Tama? Maunay kasing-kasing sa usa ka tawo nga grateful. Grateful sa gibuhat ni Jesus sa iyaha sa cross igsuon. Muingon jud ka, kulang pa akong kinabuhi offer sa imuha. So unsa na lang imuhang kwarta? Kinabuhi gani nimo. Ana gud ang Psalm 116:12. Lord, unsa man akong ma-offer sa imuha sa tanang kamaayon nimo sa kuha. Tinuod bitaw. Di man ta kaingon igsuon nga kung nag-serve ta from Monday to Sunday, wala tay tulog-tulog. Sa pag-serve sa Ginoo makaingon ta nga nakabayad na ta. Wa man gyud gihapon. Wa gyapon ta kabayad igsuon oy. Kay nag-ung-ung atong kalag. Sa diyang wa pa nato na encounter si Jesus, nag-ung-ung ato ang kalag sa impyerno igsuon og gibirat ta niya didto. Og makaingon ka nga, God, kulang pa akong kinabuhi. I-offer sa imo. Unsa na lang kung mangayo ang Ginoo sa imuang generosity. Nak, mag-revival Sunday ta, mangluwas tag kalag, pag-donate, I will give you. I will provide you. Gamiton ta ka nga mag-donate sa mga activities sa church nga naay kalabutan sa pagpangluwas, tanang mga ginabuhat sa church nga para sa Ginoo, gamiton ta ka. So unsa na lang na, sa kwarta, gamay na lang kay na nga mahatag nimo sa Ginoo. Tama ba igsuon? Nasabtan ba nato? Kanang kwarta, gamay ra kay na nga mahatag nato sa Ginoo kay ato ang pwede mahatag kay ato ang tibuok kinabuhi. So brothers and sisters, please don't forget the undeserved goodness that we have received from the Lord. Every time God will ask for our generosity, He will ask something from us nga ma-show nato ang ato ang giving, ato ang generous giving, ato ang willing giving. Ay na pagduha-duha igsuon, ay na pagduha-duha. Kay layo ra kay na wa ra gyud na ka 1 point sa gibuhat sa Ginoo sa ato. We give to God because we are grateful of His unmerited goodness for us. And the second one,
We give to God because the God Almighty is the Lord of our entire lives. He is the Lord of our entire lives. Siya'y na nag-iya sa tanan nga naaka. Gikan sa tumoy sa imuang buhok, ang Dios ang nanag-iya. Ing naigsoon, the God Almighty is my Lord. Amen. Based gihapon sa life ni Abraham. Padayuno na to. Genesis 14:22 to 23, 21 to 23. The king of Sodom said to Abram, "Give back my people who were captured, but you may keep for yourself all the goods you have recovered." Abram replied to the king of Sodom, "I solemnly swear to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Otherwise, you might say, I am the one who made Abram rich." Gi-emphasize ni Abram igsuon nga walay tao masig unsa pa kakadato, masig unsa ka pagi panalanginan sa Ginoo, walay tao nga pwede mo ingon nga nadato siya, naasinso siya tungod sa tao or tungod sa iyang kaugalingon. It's a no-no before the Lord. Dili gyud ganahan ang Ginoo ana. Sa dihang kurang ma-level siya sa abomination. Oh, kana ganing sa dihang mo asinso, mo dato, maka-feel na nga ni dato ni asinso tungod sa tao or tungod sa iyang kaugalingon, kasuklam-suklam na sa mata sa Ginoo igsuon kay siya ang nanag-iya sa tanan. And in Matthew 6:24, anang Ginoo, "No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money." Why, ang giingon, you cannot serve God, dapat diba? You cannot serve God and be enslaved to Satan. Pero ang competition sa Ginoo igsuon kay money, dili directly si Satan. Kay ingon ana man gyud si Satanas igsuon, tanang medium, tanang avenue gamiton niya nga ma-enslave ka sa iya, dili kailangan direct sa iya. Deceptive man gyud si Satanas. Oh. Na-enslave ka sa money, abi nimo okay lang, pero wala ka kabalo spiritually na enslave na daig ka kay Satan. Dili pareha sa Ginoo ba nga diretso. Ginoo gyud. Si Satan daghan pa kag-agian. Inom, drugs, money. Di nimo mahalata ba? Kuan kaayo ba? Kanang deceptive kayo, mangingilad kayo, pero siya na di ay ang naghinay-hinay og gapos sa imuha. So brothers and sisters, when the God Almighty is our Lord first, we always recognize that it's the Lord who blesses us. Dili gyud mo santok sa imuhang una-huna masking gamay lang. Nga tungod sa imuha igsuon, tungod sa tao. Kay makakalimutin gyud ang tao. Imo nang i-remind gyud ta mo nang mosimba gyud ta kada Domingo igsuon. Kay pwede ugma makalimot na punta sa pulong sa Ginoo. So kailangan mo simba gyud ta matag Domingo para ma-remind ta nga it's the Lord, not you. It's the Lord, not you. Please say, it's the Lord, not me. Amen, brothers and sisters. Kaysa diyang walang-wala pa, nangitom na ang tuhod og linuhod, Lord, panalangini ko. Maluoy ka in town, Lord, panalangini ko. Sa dihang gibless na sa Ginoo, ang tao moingon na, ako amang talent, ako ang gigamit. Nagkugi man ko. Siyempre, magkugi yung ka. Og syempre naayog kay skill para maasinso ka. Pero maskin pa igsoon unsa nimo pagkugi kung magsigi kag kasakit, maasinso ba ka? Asagi ka na imo ang kusog. Asagi ka na imo ang skill. Gikan ba na siya sa imuha? Dili di ba? Gikan na sa Dios. So wala gi arang ikapanghambog ang tao atubangan sa Ginoo. Kay bisan pa man ang atong ihatag sa iyaha para sa iya atong ginadonate, atong ginahatag sa simbahan, atong ginadonate sa buluhaton sa Ginoo, grabe pa gyud kay gikan pa gyud sa iya ha. Siya ra po'y nag-provide.
I-provide ta ka para makahatag ka. Grabe na gyud. Ang Ginoo ra pud taon ang nag-provide sa imong mahatag. Unya gamay ra baya ang porsyento sa Ginoo. Amen? Kung kita pa to, kita'y nag-provide, kita'y naghatag tanan, 50-50 ba? Or 80-20? 80 ako, 20 lang imo ha? Mo na ng appointed son din ha Sa to? 90% is the tithes. Tama ba? Ay na. 10% is the tithes and the rest is offering. Nakaubo ko. Si pastor ang ko na hawd di gyud makaubo. Di ba? 10% daw ang tithes and the rest is offering. Saan na lang ni Dong, Allen? Di na takaadto nig pagudpod kung mauna. Mukamang na lang kag adtong pagudpod no mapudpod imong tiil. Di ba? We don't say that. Biblical. Dili na ingon ana igsuon. Kuya kang Ginoo, wa gani niya giingon nga literally kanang like ing ana gyud nga ihurot gyud nimo tanan para simbahan. Para sa iyang buluhaton. Mas dako gihapon para sa imo, aminin. Tama ba? Di ba? Mas dako gihapon para sa imo ha. Pero kuyaw kaya ang Ginoo, He is very just God. Ang gusto lang niya igsuon, ayaw kalimti nga siya ang nagpanalangin sa imo ha. Imo ang boss gigamit lang syempre. Ayaw po pag-ingon sa imo ang boss, uy boss, dili ikaw. Dili tungod sa imo, grabe. I-kick out jud ka, tanggalon jud ka sa trabaho. Pasalamat ka sa boss nimo, gigamit siya sa Ginoo. Natandog ang iyang kasing-kasing, nagamit siya sa Ginoo. Pero kabalo ka, kung kinsa imo ang i-worship, amen? Ang Ginoo imo ang i-worship, kay siya naghatag sa tanan. And when the God Almighty is our Lord, Jesus is our master, not money. Please say, Jesus is my master, not money. Amen. Ug magbantay ta igsoon sa duha ka extreme. Nga pinaagi sa kwarta magamit ni Satanas nga ma-enslave ta. First extreme kanang wa kay kwarta. First extreme kanang wa kay kwarta pusoy. Dili pa sabot wa kay kwarta, dili na magamit ni Satanas ang money para ma-enslave ka. Pag wa kay kwarta, magamit niya ang kwarta para magapos ka. Ngano? Pag wa kay kwarta, di ka malipayon. Perminti aburido ang imuhang ulo. Ug tanang tao sa balay gusto nimo sipaon. Kay wa kay kwarta. So wala na, nagapos na ka. Nasira na imong karakter. Unya di na ka ganahan mag-Facebook, magtan-aw sa Facebook kay naa kay mabati sa nga kasina sa mga tao nga tan-aw nimo bless kayo sila. Instead malipay ka, masina ka. May pa sila, sana all. Di na joke ang sana all, tinuod na gyud siya sa imo ha. Baka dapat sana all, lain na sa mga sana all. Moana na ka, moana na imong simod. Okay, nang yamid na ka, kay nasina ka sa mga tao nga nasa Facebook nga sigig ka og crispy pata. Crispy pata, food is life. So nasira na imong karakter kay wawart. So enslave gyapon ka sa money. Ang next nga extreme, daghan kay kag kwarta, nagsobra-sobra na, wala kay panahon sa Ginoo. Kada adlaw na kamulaag. Tibok life nimo, wala jud kay panahon sa tibok tuig, wala jud kay panahon mo simba. Wala jud kay panahon mo serve sa Ginoo. Kay mingon man ka, kulang pang adlaw Domingo mo ni perfect nga tinglaag. Mo gini perfect no kay dili traffic, tinuod bitaw. Pag Domingo ba dili traffic kay mga Christian na nago dito sa building. So Domingo yun ang perfect. Unya igsoon mawadan pag master na, pag sobra-sobra na imong kwarta. Unya wala na kay gana mga lagad sa Ginoo igsoon. Wala kay conviction ba mawala? O pag wala kay panahon sa Ginoo, kay nagsige lang kag laroy-laroy. Di na ka nagasimba, di na ka nagaserve sa Ginoo. Kay nagsobra-sobra na gyud imong kwarta. So mawala imong conviction igsoon. Even mag-donate para sa buluhaton sa Ginoo, mag-donate sa naikalabutan sa pagpangalag, pang-reach out, wala kay conviction igsuon. Kay moingon man ka, uy kasayang ani akong i-donate, uy ato na lang nako nig Hawaii. Wala man ka.
Halos grabe na imuhang paglakwat siya o pagwaldas-waldas. Pero katong para sa Ginoo, pag mawala imong conviction, pag master na nimo ang money, siya na mo masunod sa imo ang kinabuhi, apil ang para sa Ginoo, moingon na ka, ay kasayang ani i-donate, panghawain na ni. Gamiton na nimo para sa imong kaugalingon nga nagsobra-sobra na. So magbantay ta ni ana igsoon. So mo nang niingon ang Proverbs, Lord, ayaw ko himo ang pobre kaayo, Proverbs 20. Ayaw ko himo ang pobre kaayo. Ug ayaw po ko himo ang dato kaayo nga makalimot nako sa imuha. You know yourself. Ikaw nakaila sa imong kaugalingon unsa imong level sa imong control. So kung ikaw na nga person, pwede na nimo iampo nga wa jud kay magliso jud ka ba? O kanang control gani sa money nga pwede siya mo maniobra sa imong kinabuhi. So pwede nimo iampo ang giampo sa Proverbs. Lord, ayaw ko himo ang pobre kaayo para na ako'y ma-donate sa church. Og ayaw po ko himo ang dato kaayo, Lord, nga mutaas ako ang sungay. Og makalimot nako sa imuha. Pero ang will sa Ginoo igsoon, himon kaniyang abundant kay para magamit kaniya para sa iyang buluhaton og mutabang ka sa uban. Mao nay will sa Ginoo igsoon. Mao ginay will sa Ginoo igsoon nga abundance gyud. Kay pag abundance ma-sharean ang uban. Tama? Makaambit ang uban igsoon. Kay pag para lang nasa imo enough lang, dili makaambit ang uban. Mao nang abundance ang gusto ibubo sa Ginoo sa imuha kay para makaambit, makashare ba ang iyang buluhaton ug makashare ang uban. So that is why karong adlaw kung nag-ampo ka igsuon nga ipaasenso ka sa Ginoo, nga palambuon ka sa Ginoo, increase ang imong sweldo, i-increase ang imong business, unsa pa mga resources nga nakada i-increase. Please make this your commitment to God that Jesus is your master and not money. Amen. Please say, Jesus is my master, not money. Amen. And the last one, we give to God because we truly believe in Him. We truly believe in God. Our God is more real than the world. Our God is more real than the material things that we can see. Pag naakay tinud-anay nga faith sa Ginoo igsuon, dili lisod sa imuha ang muhatag sa Ginoo. Genesis 15:5-10, the life of Abram. Mo ni natong time nga gisaad na sa Ginoo saya nga mahimo siyang father of all nation. Oh, pero wa siya anak. Grabe ka ironic, no? You will become a father of all nation pero wa ko'y anak. So grabe lisuda ana oy. Mo ni nahitabo. Then the Lord took Abram outside and said to him, "Look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have." And Abram believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. O sabo na to. And Abram believed in the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Then the Lord told him, "I am the Lord who brought you out of Ur of Chaldeans to give you this land as your possession." But Abram replied, "Oh, sovereign Lord, how can I be sure that I will actually possess it?" The Lord told him, "Bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon." So Abram presented all this to him and killed them. Then he cut each animal down the middle and laid the halves side by side. He did not, however, cut the birds in half. So, kantong, based sa studies igsoon, katong mga animals nga iyang gi-offer sa Ginoo, nagrepresent to sa covenant. O kanidang bird, nga wala niya gi-cut, nagrepresent ni siya nga naagi covenant nga ang Ginoo ra gi maka-fulfill. Mao na meaning. Oh, as I research, usay pasabot, nganong wala gikat ni Abram. Mao na atong buhaton igsoon ha, pagka naganing natay ma-confusion sa Bible, basig usa lang kagamay. Oh, sabi, di na magmahin anang ngano wa niya gikat ang kuan ay, ang langgam. Pero naktungalag yun ko, nganong gikat niya ang uban niya ang langgam, o gyud niya gikat. So nag-research ko, mo dayto. Na part sa covenant nga ang Ginoo ra gyud ang maka-fulfill.
And in Malachi 3:10, I'm sure murag familiar ning verse kay murag every Sunday nino bago mahuman kay ginaingon gini Malachi 3:10. Murag nabungog na kita ni kay kada Sunday gini. Gingon diri, bring all the tithes into the house, into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Again, I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. Ang pasabot igsuon nga test dinhi, dili ka nang i-prove sa Ginoo yang kaugaling, kundi challenge kung naa ba tay pagtuo sa Ginoo. Kung mo-obey bata sa Ginoo igsuon. So right now, as we have true faith in God like Abraham or Abram brothers and sisters, mao ni mahitabo. He will fulfill, it will make God fulfill His promises to us. Kuyaw kaayo, siya Abraham wala siya anak. Tapos giingnan siya maging father of all nation. Unya si God ato, kay murag ka nang kuan, lisod pa kay tuuhan si God ba? Karon ana tay Biblia, tagbaw maganig tuo sa Ginoo, no? Grabe na mga milagro, nangabuhi ng patay sa atubangan, mutuura ka dali pag ulig balay tinuod bato basig guni-guni ra to, mo ana pa. Ang mga milagro nga nakita kay muralag ka na ganing gidaman, makalimot malimtan ra dayon. Kuyaw kaayo na anay Bible, nasulat na ang Ginoo sa Biblia pero maglisod jud tuo ang tao. Pero si Abraham, walay anak, giingnan maging father of all nation. Wow! Mo nang giihap gyud sa Ginoo nga righteous siya tungod sa iyang pagtuo. Dili nga righteous siya nga perfect siya. Righteous siya igsuon tungod sa iyang pagtuo. Mo na ikaw igsuon, kung naakay pagtuo diya nga nag-uumapaw sa Ginoo, para sa Ginoo, and then you look at yourself that you are so imperfect, God looks at you righteous. Kaya iyang giihap sa imo igsuon tinuod nga pagtuo nimo dinha kaniya. Pagtuo nimo igsuon nga able nga nagluwas sa imuha. Unsa na lang kana nga klase nga pagtuo mo fulfill sa tanang promises sa Ginoo sa imuha. Mo nang pangutana karon, gikan sa sugod hangtod karon nituo pa ba ka igsuon basig gikapoy na ka. Lord, grabe namang hinatagay sa imuha Lord oy. Ang apil akong bulingon, gusto na nako, hatag na nako, Lord, tanan jud Lord, ihatag na nako. Wala jud nabilin sa ko, tanan jud akong kinabuhi, giula nako sa imuha, Lord. Pero hangtod karon Lord, oy, wala pa man jud ning pinaka-desire nako. Kabalo ba ka igsuon? Kana nga takna. Kailangan gyud ka mag heart to heart talk sa Ginoo pag nabati na nimo. Kay na-test na gyud ka igsuon. Makapangutana na gyud ka sa imong kaugalingon, naabag gyud ko'y pagtuo sa Ginoo. Kaya ang pagtuo man sa Ginoo igsoon sama ni Abraham ba nga wala pa siya nakita, nituo gyud siya sa Ginoo. Wala siya nituo sa Ginoo sa dihang naa na siya nakita. Amen. Gipromisan siya nga maging father of all nation, dili tong paggikan niya siyang balay buntis na si Sarah. Bago siya giingnan sa Ginoo ba nga you will become a father of all nation, paggikan niya sa balay na-shock na lang siya. Nako naman yung tiyan. Hindi ka, nabusog rin ni. Busog rin ni siya. Pero gipromisan siya sa Ginoo sa diyang wala pag yun. O kang amazing pag yun igsoon kay, sa diyang gias niya, unsay confirmation, Lord, nga mahitabo ni tanan. Dili siya gani ka nang naabri ang heaven na tunga. O nga mahitabo ni tanan, pag makita ni mo nga ang heaven matunga, or ang dagat matunga, o ang yuta maliki, o sa ba din nga ng mga power nga magmanifest. Ang giingon pag yun siya, kay muhatag pag yun siya. Agay. Mo na confirmation, Lord, muhatag ko sa imo ha. Gisugo pag yun siya nga mag-offer sa Ginoo. Mo na ni Lord. Muhatag ko sa imo ha. Human na. Mahitabo na tanan. Ang imong promises ako So kailangan og tinuod nga pagtuo igsuon. Ang gidiman sa Ginoo kay Abraham, i-demand pod niya sa ato Gusto niya nga mutuo ka sa iya nga mga pangandoy nimo sa kinabuhi, desire nimo igsuon sa imong kinabuhi, pamilya nimo igsuon, gusto niya gikan sa una hangtod karon padayon ka mutuo.
Ayaw dudahi ang Ginoo. Ug ayaw ingna ang Ginoo nga, Lord, mali ni siya ha. Lord, nihatag ko 100,000 sa imo karon. Ug ma Lord, I expected 1 million na gyud na. Hayahay ka. 100,000 la imong gihatag nimo yung kagusto ka ugma 1 million. Pwede 900,000 imong ihatag ni ugma 1 million dahil siya nitubo lag 100,000. Kuya kay mga pagpanudlo sa simbahan. Oh, muhatag ka og 100,000 mahimong 1 million unsa ni? Unsa tawag ana? Kanay ana? Kapa? Unsa na kapa? Kapa naman hinuon ang Ginoo mo nang daghang mailad og kapa kay ang tao gustong inana. Gamay lagi hatag pero ang tubo haskang dakua. Unya mangluod baya pag dili mo abot og 1 million. O na 600,000 lang ang gibalik sa Ginoo. Nautangan pa hinuon ang Ginoo. Lord, kulang pa Lord eh. Unsay kulang pa oy. Oh, ingan mali na nga pagpanudlo ha. O kana ingon ana ba? Oh, makawala nagtinuod nga pagtuo sa Ginoo igsuon. Pag muhatag ka sa Ginoo, tinuod nga pagtuo, walay kapalit ba? Unconditional. Kinasing-kasing. Kay nituo ka sa Ginoo nga tinuod siya labaw sa tanang butang. Amen. Tinuod ang Ginoo, ingna. Tinuod ang Ginoo, labaw sa tanang butang. And our true faith brothers and sisters, bless us will make God bless us exceedingly and abundantly. Ganahan kaayo ang Ginoo anang mga anak niya gani nga kana ganing pure kayang paghatag sa iya ha. Unconditional. Di siya kutahan. Di siya i-demand. Paghatag tungod kay nahigugma ka sa Dios. Og tinuod nga nituo ka nga tinuod nga nag-exist siya. Og walay laing mas importante sa imong kinabuhi kundi ang Dios lang. Kana gani nga klase nga paghatag igsuon. How many times I see this in this church? Mga tao nga generous sa Ginoo, the more pag yun i-bless sa Ginoo. Mo nang masyak ka. Pag pure gani mo paghatag sa Ginoo, masyak ka ba? Nga katong giampo nimo sa una, nga grabe nimo giampo sa Ginoo, hinilakay pa ka, nya halos murag ka ng lisod jud kay siya kabuton. Usa ka adlaw ni ana na shock na lang ka sa diyang nakalimtan na nimong ampo gani. Sa una nga parte nimong ampo, grabe gyud. Mo alarm gyud imong cellphone no nakasulat didto, sakyanan. Mo alarm gyud ang cellphone, sakyanan. Gusto ko sakyanan. Mo alarm gyud ang cellphone. Gusto ko balay. Usa ka adlaw niya na mura lang jud kag nakalimot, pero padayon nimong faithfulness sa Ginoo paghatag nga walay baylo gani. Masyak na lang ka. Hala, nakabalay na lagi ko. Nagkasakyanan na lagi ko. Hoy, saan naman ni? Kuyawa, oy. Kasi ka-relate. I'm sure daghang ka-relate. Kabalo ko nga ka-relate ka. Nagilumilom lang ka diya kay low-key ka. Low-key. Nindot ing ana, no? Tapos maski gi-bless na sa Ginoo pag-ayo, low-key gihapon. Dili high-key. Sa paghatag high-key. Di ba? Sa paghatag sa Ginoo, pagpara sa Ginoo, high-key. Pero sa kinabuhi, sa lifestyle and everything, di ba? Low-key lang. So, ingana nga klase nga mga tao, pagkalami, i-bless. Kung ikaw ang Ginoo ba, pagkalami ni mo i-bless. Muhatag nga, unconditional, walay baylo, na ay gugma, dili kotahan ang Ginoo, dili demanding. Nituo lang yun sa Ginoo, ug na lang gigugma sa Ginoo. Ibubo pag-ayo, i-open pag-ayo sa Ginoo yang langit igsoon, ikaw iyang gamiton, bubo niyang panalangin, ikaw iyang gamiton to bless His church and to bless others. And I want to leave you this verse, 2 Corinthians 9:6-8. This is the New Testament way of giving, the New Covenant way of giving, the grace period. Pero dili pa sabot nga grace period, Lord, okay na ang piso kay grace period. Okay na ning 20, mo nang na-high blood na tong pastor. Mo na grace period, na-high blood ang pastor. O kay nasuko kay 20 ra gihatag katong na viral nga gichika ni Pastor last Sunday. This is the New Covenant way of giving. 2 Corinthians 9:6-8. Remember this, a farmer who plants only a few seed will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop.
You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Again, for God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Please say, I claim it. I claim it. This is the grace period. Muhatag ka nga malipayon. Muhatag ka nga willing. Nga muhatag ka nga generous. Mo na pasabot sa cheerful igsuon. Di lang pasabot nga muhatag ka nga nag-anak ka. Cheerful ko. Pasabot anang tao nga nihatag cheerfully, willing. Wana pugos, unya generous. Di ba? Pag muhatag kag malipayon ka, grabe mang gyud. Makakuot jud ka grabe. Oh, katong niagi ganina imo lang una-una 500 lang mo ihatag. Pero natugkan kag kalit og kana gani mo grabing kalipay ang 500. Uy, kalit ka nga 1,000 na kong gihatag. Oh. Pag cheerful ay mong hatag igsuon, willing and generous. So now, let me remind you this. Ang paghatag sa Ginoo dili dalan sa kaluwasan. Okay? Ang paghatag sa Ginoo dili dalan sa kaluwasan. Nihatag ka, pasabot luwas ka. Pero tanang luwas muhatag sa Ginoo og generous para sa Ginoo. Copy that? Copy that. Word to remember? Our willing and generous giving to God shows our gratefulness to His unmerited goodness, our submission to His Lordship, and our true faith in Him. Serving God, the owner of everything, through giving is our pleasure and privilege. It's our pleasure. Every time we donate, we give our tithes and offering, the 10% of our income and an offering, donation, everything we give to the Lord. Always feel, brothers and sisters, it's our pleasure and privilege. Amen? Let us pray. Hallelujah, oh God. Lord, thank you for blessing your people today and every day. Thank you, oh God, for your word today, the counsel of your word, oh God. And we pray, oh God, that Lord, kanunay namo nga mahinumduman Ginoo ang imong pulong, oh God. Matag adlaw Ginoo mamuhat kini sa kinabuhi sa imong mga katawhan, oh God. Lord, I continue to declare, and even today, I declare, oh God, Lord, the more your people becomes faithful to you, oh God, the more we become faithful to you, the more you will bless us, oh God. I declare to you, the more you become generous and faithful to God, the more He will bless you. In the mighty name of Jesus Christ. Magawas-awas imong panudlanan. I-bless ka pag-ayo sa Ginoo. Even mga panalangin nga wala nimo gidahom, mga damgo sa kinabuhi nga gusto nimo makabot, imong goal niining tuiga, in the mighty name of Jesus Christ, it shall be fulfilled. And God, every day in our lives, oh God, help us to battle with the demon of money. Lord, the God of mammon, we cast him out in the mighty name of Jesus. Lord, using money, oh God, in both extremes, nga way kwarta, pobre kaayo Ginoo, ug nagsobra-sobra ra sa dang kwarta, those extremes, oh God, we cast it out in your name, Lord Jesus. Lord, declare, oh God, abundance in you. Lord, abundance in you, Ginoo. Ikaw gid ang nagmaniobra sa among mga resources. Ikaw gid tag-iya, Ginoo, sa among resources, oh God. We cast out the devourer in the mighty name of Jesus. Muundang na siya, Ginoo, paghatag, Ginoo, o kapobrehon, Ginoo, pag misguide sa imong katawan, muundang na siya in the mighty name of Jesus. And Lord, you are the master of our resources. Thank you, oh God. We bless your name. In Jesus' name, amen, amen. Happy Sunday, everyone. God bless us all.